Ang ganti ng inaping aswang. Isang nakakakilabot na kwentong aswang na naganap sa Masbate. Sa liblib na baryo ng Balansasayaw sa Masbate, may isang alamat na muling nabuhay matapos ang isang sunod-sunod na gabi ng bangungot, pagkawala, at kamatayan. Sa baryong ito, matagal nang ipinagbawal ang paglabas tuwing hating gabi, hindi dahil sa mga magnanakaw, kundi dahil sa nilalang na minsan nilang inapi at pinatay ng walang awa, si Aling Sabel, ang tinaguriang aswang ng Balansasayaw. Ang simula ng pag-uusig. Noong mga nakaraang taon, si Aling Sabel ay isang simpleng hilot at manggagamot sa baryo. Mabait siya, mapagbigay, at laging handang tumulong sa mga may sakit kahit walang kabayaran. Ngunit nang mamatay ang anak ng kapitan sa hindi maipaliwanag na karamdaman, namutla, nangisay, at tila sinipsip ang dugo, agad siyang pinagbintangan. Si Sabel yan. Siya lang ang laging nasa tabi ng bata. Sigaw ng mga tao. Isang gabi, pinasok nila ang bahay ng matanda. Sinilaban nila ito habang siya ay nakaluhod, umiiyak, at humihingi ng awa. "Hindi ako aswang," sigaw niya, ngunit walang nakinig. Ang kanyang huling tinig ay ang sumpang nagpatindig ng balahibo sa lahat ng nakarinig. Mas mahigit, isang araw, babalik ako. Lahat ng pumatay sa akin, pati ang kanilang mga anak, ay kakainin ng dilim. Kinabukasan, tanging abo at isang sirang palawit na may hugis buwan ang naiwan sa kanyang nasunog na bahay. Ang pagbabalik, 20 taon ang lumipas. Isang bagyong malupit ang dumaan sa Masbate, at matapos nito, may nagsimulang mapansin ang mga taga-baryo, mga hayop na gutay-gutay sa bukid, mga bungo ng baboy at kalabaw na parang kinain ng nilalang na hindi tao. Si Lira, apo ng kapitan na unang nagutos na sunugin si Aling Sabel, ay isa sa mga unang nakaramdam ng kakaiba. Tuwing gabi, may naririnig siyang boses sa labas ng kanilang bahay, boses ng matandang babae na umiiyak. "Tulungan mo ako, Lira, malamig dito sa ilalim ng lupa." Nang minsang sumilip siya sa bintana, nakita niya ang isang matandang babae na nakayuko, nakasombrero, at tila nangangitim ang balat. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, nakangiti ito, at ang mga ngipin ay mahahaba, parang pangil. Ang unang biktima. Kinabukasan, natagpuan si Mang Turo, ang dating tanod na kasama sa pagsunog kay Sabel, na wala ng lamang loob. Nakabukas ang dibdib nito at tila may kumain ng laman. Walang dugo sa paligid, malinis, parang sinipsip. Mula noon, gabi-gabi ay may nawawala. Ang mga nakatira malapit sa dating lote ni Aling Sabel ay nagsasabing may babaeng naglalakad doon, nakaputi, may buhok na mahaba, at may amoy ng nasunog na balat. Ang paglilinaw sa lihim. Isang gabi, nagpunta si Lira sa lumang bahay ni Sabel, dala ang cellphone niya. Naglakas loob siyang mag-vlog. Para malaman ng lahat, kung totoo nga bang may aswang dito. Ngunit sa gitna ng dilim, biglang bumukas ang kamera sa sarili nitong, nagpakita sa screen ang mukha ni Aling Sabel, nakangiti, may apoy sa likod. "Ang dugo ng iyong lolo ay nasa iyo pa rin, Lira," bulong ng tinig mula sa likod. Paglingon niya, naroon ang matanda, buo, hindi abo, nakasuot ng itim na saya at may mga matang pula. Tumakbo si Lira, ngunit sa bawat hakbang ay tila lumalambot ang lupa, parang may mga kamay na humihila sa kanya pababa. Nagsisigaw siya, ngunit ang kanyang huling salita ay, "Tulong! May aswang." Bago siya tuluyang nilamon ng kadiliman. Kinabukasan, tanging cellphone lang ang nakita, patuloy pa rin ang pagre-record. Sa huling bahagi ng video, narinig ang tinig ni Aling Sabel. "Mas mahigit, hindi lahat ng tinatawag ninyong halimaw ay masama. Minsan, kayo ang tunay na aswang, dahil kinain ninyo ang kabutihan sa puso ng tao." Hanggang ngayon, walang lumalapit sa dating lote ni Aling Sabel. Sinasabi ng mga residente na tuwing may bagyong dumarating, may lumilitaw na babaeng nakatayo sa ulan, nakaputing saya,
at may dalang palawit na buwan. Ang ganti ng Inaping Aswang Part 2. Ang mga nawawalang paranormal investigator ng Masbate. Makalipas ang 1 taon mula nang mawala si Lyra, kumalat sa social media ang video ng kanyang huling vlog, ang video na pinaniniwala ang huling ebidensya ng pag-iral ng aswang ng Balansasayaw. Maraming netizen ang nagduda, sinabing fake o edited daw iyon. Pero para sa ilan, totoo ang takot sa mga mata ni Lyra bago siya nawala. At dahil dito, isang grupo ng mga paranormal investigator mula Maynila ang nagpasya na pumunta sa Masbate upang patunayan kung totoo nga ang alamat ni Aling Sabel. Ang grupo ay binubuo ni Rico, ang leader at content creator, Dane, ang psychic empath, Marco, ang cameraman, at Ella, ang researcher ng grupo. Sanay silang humarap sa kababalaghan, pero wala ni isa sa kanila ang handa sa kung ano ang naghihintay sa Balansasayaw. Ang baryong natutulog sa takot. Dumating sila bandang 5:00 ng hapon. Tahimik ang baryo, kakaunting tao lang ang lumalabas. Ang mga bahay ay may krus sa pintuan, at halos lahat ay may nakasabit na bawang. Nang tanungin ni Rico ang isang matandang lalaki tungkol kay Aling Sabel, nanginginig ang kamay nito. Mas mahigit, anak, wag niyong gagalawin ang lupa ni Sabel. Hindi siya multo, buhay siya. Hindi siya nagpapakita, hanggat hindi mo siya tinatawag. Ngunit para kay Rico, isang malaking content opportunity iyon. Mas lalo kaming pupunta roon. Sagot niya, sabay ngiti sa kamera. Ang gabi ng investigasyon. Pagdating ng 11:00 ng gabi, sinimulan ng grupo ang pag-record. Ang hangin ay malamig, at may kakaibang amoy ang paligid, parang nasusunog na laman. Habang naglalakad sila sa dating lote ni Aling Sabel, napansin ni Ella ang mga tuyong puno sa paligid. Parang may mga kamay na nakaangat, sabi niya. Biglang tumigil si Dane, ang psychic, at tinakpan ang tenga. Mas mahigit, naririnig niyo ba yon? May umiiyak na babae, humihingi ng tulong. Ngunit walang marinig ang iba. Paglingon nila, wala na si Dane. Tumakbo sila, hinanap sa paligid, pero ang natagpuan lang nila ay ang kanyang cellphone, bukas ang camera, nakatutok sa lupa. Nang i-play nila, kitang-kita sa screen ang isang paa ni Dane na unti-unting hinihila pababa ng lupa, habang may tinig na bulong. Mas mahigit, hindi mo dapat ako tinawag. Ang nilalang sa likod ng bintana. Nagtago muna sila sa isang lumang bahay na malapit sa lugar. Habang nagsasalita si Rico sa camera, biglang sumigaw si Marco. May tao sa labas. Sa labas ng bintana, nakita nila ang isang matandang babae, nakaputing saya, basang-basa sa ulan, at nakangiti. May hawak itong palawit na hugis buwan. Lumapit ito sa salamin, at marahang binigkas. Mas mahigit, bakit ninyo ginaisang ang bangungot? Pumutok ang ilaw, nagsara ang lahat ng pinto, at tumilapon ang mga gamit. Isa-isang tumakbo ang mga kasama, pero habang tumatakas, unti-unting namamatay ang mga kamera. Ang huling narinig ay ang sigaw ni Ella, Rico. Nasa likod mo siya. Kasunod noon ay katahimikan. Ang natitirang video. Pagkalipas ng 2 linggo, isang mangingisda ang nakakita ng sira-sirang kamera na inanod sa pampang ng Masbate. Dinala niya ito sa mga pulis. Nang buksan nila ang file, tumambad ang video na kinilabutan ang buong bayan. Sa huling minuto, makikita si Rico na umiiyak, maduming-madumi, at nanginginig. Sa likod niya, may matandang babaeng nakatayo, hawak ang ulo ni Marco, at may boses na malamig. Mas mahigit, hindi nyo kailangang hanapin ang mga patay. Ang patay, marunong ding maghanap ng kasama. Pagkatapos noon, biglang nag-blur ang video. Sa dulo, makikita na lang ang isang kamay na may palawit na buwan, inilalapit sa camera. Hanggang ngayon, ang baryo ng Balansasayaw ay muling iniwan ng mga tao. Wala na ang mga bahay, tinangay ng bagyo at takot.
Ngunit tuwing sasapit ang ika-30 ng Oktubre, sinasabi ng mga taga-Masbate na may mga ilaw na kumikislap sa may dating lote ni Isabel, parang mga flash ng kamera. Ang ganti ng Inaping Aswang Part 3. Ang simbahan sa ilalim ng lupa ng Balan Sasayaw. Lumipas ang ilang buwan matapos ang misteryosong pagkawala ng mga paranormal investigator sa Masbate. Akala ng marami, tapos na ang lahat, hanggang sa lumabas ang isang artikulo sa lokal na pahayagan ng Naga City na may pamagat na mas mahigit, may katotohanan nga ba sa sumpa ng Balan Sasayaw? Ang nagsulat nito ay si Jessa Ramirez, isang batang journalist na kilala sa tapang at pag-usisa sa mga misteryo ng bansa. Hindi siya naniniwala sa mga aswang, ngunit nang makita niya ang mga video clip ng huling vlog ng mga nawawalang investigator, lalo na ang bahagi kung saan may babaeng basang-basa sa ulan na nakatingin sa kamera, may kung anong nagudyok sa kanya na imbestigahan ito. Ang pagdating ni Jessa. Dumating si Jessa sa Masbate bandang 3:00 ng hapon. Sa bus pa lang, napansin na niyang kakaiba ang paligid, malabo ang langit, at tila may mga aninong sumusunod sa mga puno. Pagdating sa baryo ng Balan Sasayaw, sinalubong siya ng isang matandang babae na nakatapis ng lumang kumot. Mas mahigit, hiha, hindi mo na dapat hinahanap ang mga nawawala. Hindi sila nawala, nasa ilalim sila. Hindi niya ito pinansin, akala'y baliw lang. Ngunit sa mga mata ng matanda, may tila pamilyar, kulay abo, at parang may apoy na kumikislap sa loob. Ang simbahan na walang pangalan. Kinagabihan, gamit ang flashlight at recorder, pumasok si Jessa sa dating lote ni Aling Sabel. Ang lupa roon ay kakaiba, malambot, parang humihinga. Nang bigla niyang marinig ang tunog ng bakal na tumama sa bato, hinukay niya iyon at nadiskubre ang isang bakal na takip na may ukit ng buwan. Binuksan niya ito. Isang hagdang pababa ang bumungad, may halong amoy ng usok at nabubulok na laman. Sa dulo ng hagdan, may nakatagong lumang simbahan sa ilalim ng lupa, mga pader na may marka ng dugo at mga imahe ng taong nakaluhod, parang nagdarasal sa isang Diyos ang hindi kilala. Sa gitna ng altar, may estatwa ng babae, buhok na mahaba, nakaputing saya, at may hawak na palawit na buwan. Nang lapitan niya ito, biglang gumalaw ang ulo ng estatwa at nagsalita. Mas mahigit, dumating ka rin, anak ng mga pumatay sa akin. Ang katotohanang lumitaw. Nagulat si Jessa. Anong sinasabi mo? Wala akong kinalaman dyan. Ngunit sumagot ang tinig mula sa dilim. Mas mahigit, ang dugo ay hindi nawawala, Jessa. Ikaw ay apo ng isa sa mga sumunog sa akin. Ang iyong pamilya ang dahilan ng aking sumpa. Mula sa mga pader ng simbahan, nagsimulang lumabas ang mga nilalang, mga taong patay na walang mata, may mga sugat sa leeg, at nagsisigaw ng, ibalik ang aming katawan. Nang tumakbo siya, napansin niyang ang lupa ay nabubuhay, tila mga kamay ang lumalabas at pilit siyang hinihila pababa. Tumakbo siya paakyat, ngunit sa labasan ay may babaeng nakatayo, ang mukha ay sunog, ngunit ang mga mata ay maliwanag na pula. Mas mahigit, ako si Isabel. Sa wakas, nakabalik na ako sa ibabaw. Humakbang si Isabel palapit, at sa bawat hakbang ay nagdidilim ang paligid. Sa harap ni Jessa, nagbago ang anyo nito, mula sa matandang babae patungo sa isang halimaw na may mga pakpak na parang paniki, balat na may kantab, at bibig na puno ng pangil. Hindi ako halimaw, Jessa. Ako ang bunga ng kasamaan ng tao. Ngunit bago siya masunggaban, tumakbo si Jessa palabas, dala ang recorder. Habang tumatakas, maririnig sa audio ang halakhak ni Isabel na tumatagos sa kaluluwa. Ang huling record. Pagkalipas ng 3 araw, natagpuan si Jessa sa gilid ng kalsada ng Milagros, Masbate, wala sa ulirat, duguan, at nanginginig. Sa kanyang kamay ay ang recorder, na tuloy-tuloy pa ring nagre-record. Sa huling bahagi ng audio, maririnig ang tinig ni Jessa. Mas mahigit,
May simbahan sa ilalim ng lupa, may babaeng nakaputing, gumagalaw ang estatwa. Kasunod nito ang malamig na bulong ni Aling Sabel. Mas mahigit, hindi na ako kwento lang. Ako na ang simula ng bagong gabi ng mga aswang. Hanggang ngayon, pagkaraan ng ilang linggo, isinara ng lokal na pamahalaan ang buong baryo ng Balansasayaw. Ayon sa ulat, nagkaroon daw ng pagguho ng lupa at hindi naligtas tirhan. Ngunit sa gabi, ayon sa mga mangingisda sa tabing dagat, may naririnig silang tunog ng kampana mula sa ilalim ng lupa, parang misa ng mga kaluluwa. At minsan, kapag ang buwan ay bilog at madilim ang paligid, may makikita kang babaeng nakaputi na naglalakad sa kalsada patungong Balansasayaw, may dalang palawit na buwan, at isang tinig na paulit-ulit na bumubulong. Mas mahigit, hindi pa tapos ang ganti ng inaping aswang.